Aralin 3, hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Most essential learning competency o kasanayan, natatalakay ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Makasaysayang araw, kumusta na kayo mga bata? Nakapag-ehersisyo na ba kayo ngayong araw? Kumain na ba kayo ng masustansyang pagkain? Kung ganon, tiyak ko na handa na kayo sa tatalakayin nating bagong aralin. Siya nga pala, may ideya ba kayo kung saan nagmula ang pangkabuhayan ng ating bansa? Paano kaya ito napapaunlad? Sino-sino ang mga bumubuo dito? Tara, pag-usapan na natin. Inaasahan. Ang layunin ng module na ito mga bata ay para maipabatid sa inyo ang mga sumusunod na layunin. Natatalakay ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Nakapagmumungkahi ng mga tugon tungo sa pagpapaunlad ng pangkabuhayan ng bansa at naiisa-isa ang suhestyon na ibinabahagi ng mga mag-aaral hinggil sa gawaing pangkabuhayan ng ating bansa. Ayan mga bata, dumako na tayo sa ating paunang pagsusulit. Oops! Bago tayo magpatuloy, nais ko munang subukan nyo na sagutan ang mga paunang pagsusulit upang malaman natin ang antas ng kaalaman sa aralin na tatalakay natin sa module na ito. Yan. Mga bata, babasahin ko ang panuto ha. Yes. Tutukuyin nyo at isusulat sapat lang kung ito ay hamon o pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Unang bilang. Pagbili ng makabagong teknolohiya para sa mga magsasaka. Ikalawa, pagpapatayo ng FPFMA ng planta para may magamit na yelo ang mga mangingisda. Ikatlo, pagkakaroon ng El Nino sa bansa. At ikapat, pagdami ng mga produkto na maaaring ibenta sa ibang bansa. At ang ikalima, pagpasok ng di inaasahang pagdating ng kalamidad sa bansa. Kumusta ang paunang pagsusulit nyo mga bata? Nadalian ba kayo? Ilan ang naging score nyo? Okay lang yan, huwag kayong mag-alala. May pagkakataon pa para mapabuti mo ito. Ngayon mga bata, dadako na tayo sa balik-aral or balik-tanaw. Mga bata, natatandaan nyo pa kaya ang nakaraang aralin natin? Sige nga, subukan nating sagutin ang mga sumusunod na tanong. Yan. Panuto, lalagyan nyo ng thumbs up ang pangungusap na nagsasaad ng kahalagahan ng pangangasiwa ng likas na yaman ng bansa at thumbs down naman kung hindi. Unang bilang. Ang likas na yaman ng bansa ang pangunahing pinagkukunan ng pangkabuhayan. Ito ba ay up or down? Ikalawa, malaking bagay ang naitutulong ng likas na yaman sa kaunlaran ng ating bansa. Ikatlo, pantulong sa ibang bansa ang mga likas na yaman ng Pilipinas. At ikapat, maituturing na kayamanan ng bansa
ang mamamayang may malasakit sa kanyang kapaligiran. Yan mga bata. Ikalima, nililinang ang mga likas na yaman upang higit na mapakinabangan ng mamamayan. Ngayon mga bata, dadako na tayo sa pagpapakilala ng ating aralin. Handa na ba kayo? Butil na iyong isinasaing ay mula sa akin. Ano ang gawain nito? Ikalawa, sariwa kong ituring, dapat ko munang sisirin bago lutuin. Ako ay, ano yon mga bata? Butil na iyong isinasaing ay mula sa akin. Ano ang gawain ko? Ito ay magsasaka at mangingisda. Ang galing nyo mga bata, nasagot nyo ng tama ang mga bugtong. Nagagalak ako para sa inyo. Ngayon naman, nais kong malaman ang inyong tugon sa mga sumusunod na tanong. Ayan, mga bata, nakikita niyo ba ang larawan? Kumakain ka ba ng mga ganitong ulam? Sino-sino sa palagay mo ang kumuha nito? Paano kaya nila ito nakuha? Madali lang kaya o mahirap? Ano kaya ang kaugnayan nito sa pangkabuhayan ng ating bansa? Mga bata, tunay na ang kaunlarang pangkabuhayan ng isang bansa ay nakasalalay sa likas na yaman at sa mga mamamayang naglilinang at nagpapaunlad. Subalit, kaakibat ng kaunlarang ito ay ang mga hamon na kailangang malampasan sa pamamagitan ng pagtugon. Iba't iba ang tungkuling ginagampanan ng bawat mamamayan sa pagbuo ng isang maunlad na bansa. Katulad ng ipinapakitang larawan sa ibaba. Pagmasdan nyo mga bata ang mga larawan at suriing mabuti. Ayan, saang gawaing pangkabuhayan sila nabibilang. Nakikita nyo ba mga bata? Mga larawan ng mga nagtatanim, nag-aararo, diba? Ayan, sila ay nabibilang sa ang gawain mga bata. Tama kayo, pagsasaka nga. Tama ang inyong tugon. Para sa karagdagang kaalaman, babasahin pa natin ang iba pang impormasyon na nasa loob ng kahon. Ayan. Ang Pilipinas, mga bata, ay isang agrikultural na bansa at mayaman sa likas na yaman. Tulad ng palayan at taniman ng mais at gulay. Ang isa sa pangunahing pinagkukunan ng pangkabuhayan ng bansa ay ang pagsasaka. Nakatutulong ito ng malaki sa kaunlarang pangkabuhayan ng ating bansa at sa mga mamamayan nito. Nagiging masagana ang ani kung ito ay nalilinang ng maayos o nasusuportahan sa pangangailangan tulad ng patubig mula sa irigasyon, sapat na abono, at maging sa pagpapadami ng produksyon. Binibigyan ng pagkakataon ang mga magsasaka na makapag-aral upang makapagsaliksik ng tamang paraan ng pagsasaka para gumanda ang ani at dumami ang produksyon. Subalit, may mga pagkakataon na nasisira ito nang hindi inaasahan tulad ng climate change, biglaang pagdating ng kalamidad gaya ng bagyo, baha, paglindol at iba pa. At kung minsan, may mga kulisap na naninira ng mga tanim kung kaya naman
humihingi sila ng tulong o tugon mula sa mga eksperto. Mga bata, mula sa ating binasa, ano sa palagay niyo ang hamon sa gawaing ito? Paano kaya nila ito binibigyan ng solusyon bilang tugon? Heto pa ang isang larawan. Nakasaksi na ba kayo ng ganitong gawain sa tunay na buhay? Subukan nga natin uli na suriin at tukuyin kung saang gawain sila nabibilang, mga bata. Ayan, nakikita niyo ba ang mga larawan, mga bata? Tama kayo, sila ay nabibilang sa gawaing pangingisda. Ang pangalawa sa pangunahing gawain ay ang pangingisda. Kilala ang Pilipinas na may malawak na yamang tubig na may saganang likas na yaman tulad ng isda at iba pang yamang tubig. Ang mga mangingisda ay maaaring mangisda sa tatlong pangunahing lugar. Maaaring sa ilog, sa lawa, o sa dagat. Sila ang dahilan kung kaya tayo nagkakaroon ng sariwang isda. Nakakatulong ng malaki ang produksyon ng isda sa ekonomiya ng ating bansa. Subalit kung minsan, ang gawaing ito ay may dalang hamon na dulot ng kalamidad na nakakasira sa kalikasan. Tulad ng high tide, bagyo, tsunami na nagiging dahilan ng pagkasira ng bahay ng mga isda. Ang isa pang dahilan ay ang suliranin ng mga mangingisda dahil sa pagbagal ng transportasyon kung paano madadala ng mabilis sa pamilihan upang makarating ng sariwa. Kung kaya itinalaga ng pamahalaan ang PFMA. Ano ang PFMA, mga bata? Ito ay Philippine Fish Marketing Authority na namamahala sa pagtugon sa pangangailangan ng mga mangingisda. Nagpatayo din ng Fishport Complex upang magsilbing pamilihan ng mga umaangkat ng isda na siya namang itinitinda sa merkado. Nagtatag ng programang Biyayang Dagat na nagpapahiram ng puhunan ng mga mangingisda at ang Blue Revolution na nagpapaunlad ng produksyon ng yaman tubig tulad ng hipon, talaba at iba pa. Mula sa ating binasang teksto, mga bata, ano-ano ang mga hamon na nabanggit? Paano nilapatan ng tugon ang mga hamon na nabanggit sa gawaing ito? Isusulat nyo sa loob ng kahon na nasa ibaba ang inyong sagot sa tanong. Ayan. Para sa karagdagang kaalaman, mga bata, babasahin nating muli ang teksto sa loob ng kahon at pagkatapos ay sasagutin natin ang mga tanong. Yan. Mga bata, kabilang din sa mga hamon sa gawaing pangkabuhayang ito ay ang mga kalsada, tulay at iba pang infrastrukturang nakakabagal sa transportasyon ng mga produktong dagat kung kaya't hindi mapaabot sa merkado ang mga sariwang isda. Upang mapalakas ang gawaing pangkabuhayan na ito, narito ang ilan sa mga maituturing na oportunidad sa pangingisda. Pagpapatatag ng Philippine Fish Marketing Authority o PFMA
sa industriya ng pagbili ng isda sa pamamagitan ng pagtatayo ng karagdagang daungan o pantalan sa mga estratehikong lugar upang mapalago ang kita at produksyon. Ayan, mga bata, nakikita niyo ba ang larawan? Mga bata, batay sa larawan na nasa unahan o ating nakita, ano-ano ang mga hamon na nabanggit? Paano ito tinutugunan ng pamahalaan upang higit na mapaunlad ang gawaing pangkabuhayan sa larangan ng pangingisda? Ayan mga bata, dadako na tayo sa gawain. Ngayong nabatid nyo na ang ilang gawaing pangkabuhayan sa bansa, kaya nyo nang sagutan ang mga inilaan kong gawain. Dadako na tayo sa gawain A mga bata at narito ang panuto. Babasahin natin ang usapan ng magkaibigan o magkaklase at pagkatapos ay ibibigay ang tugon sa tanong. Ayan. Classmate, kumusta ka na? Alam mo ba ang pangunahing pinagmumula ng pangkabuhayan sa ating bansa? Classmate, mabuti naman ako. Alam ko yung mga produkto na nakukuha natin sa likas na yaman na nililinang ng mga tao tulad ng sa mga magsasaka, bigas, gulay, at mais. Sa mangingisda naman ay sari-saring isda. Tama! Kaya dapat tayong magpasalamat sa kanila at tangkilikin ang kanilang produkto. Ay oo, ang magsasaka ang nagtatanim, kaya tayo may bigas na isinasaing. Samantala ang mangingisda naman ang dahilan kung bakit tayo may sariwang isda. Alam mo, parang ramdam ko ang hirap na dinadanas nila bago makuha ang mga produkto, kaya dapat nating pahalagahan. Tumpak, kaya hindi dapat tayo nagsasayang ng kanilang pinagpapaguran at para makatipid pa tayo. Ngayon mga bata, narito ang mga tanong. Paano papahalagahan ng magkaklase ang gawaing pangkabuhayan ng magsasaka at mangingisda? Ayan, mga bata, nakita niyo ba ang organizer? Nariyan, mga gawaing pangkabuhayan. Ano-ano ba ang mga hamon? Ito yung mga problema, suliranin, kaya hamon. Ngayon, ano ang mga tugon? Ano ang magiging kasagutan ng mga magsasaka at mangingisda batay sa ating pinag-aralan o tinalakay na aralin? Ngayon mga bata, dadako na po tayo sa tandaan. Ang bansang Pilipinas ay kilala bilang agrikultural na bansa. Ang pangunahing gawaing pangkabuhayan ng bansa ay ang pagsasaka at pangingisda. Bagamat maayos at maunlad ang likas na yaman dito, ay may kaakibat na hamong nagaganap na kailangan ng tugon upang mapagtagumpayan ang bawat layunin. Ngayon mga bata, dadako na tayo sa pag-alam sa natutunan. Ngayon, tutuklasin mo ang iyong sarili kung gaano na kalawak ang iyong natutuhan. Mga bata, narito na. Dudugtungan nyo ng mga salita upang mabuo ang talata ayon sa inyong natutunan sa ating aralin. Ayan. Sa pagiging masigasig ko sa pag-aaral, aking natutunan sa araling ito na makakatulong sa akin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ayan. Mga bata, dudugtungan nyo yan ha. Okay.
Nagagalak ako sa pagiging masigasig nyo mga bata sa pagtuklas ng ating bagong kaalaman bilang pagpapalawak sa ating aralin. Ngayon mga bata, dadako na tayo sa panghuling pagsusulit. Narito ang panuto. Handa na ba kayo? Babasahin nating mabuti at susuriin ang sinasaad ng bawat pangungusap. Tutukuyin kung nakakatulong o di nakakatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Unang bilang, kumakain ng masustansyang prutas at gulay na itinanim ng magsasakang Pilipino. Ikalawa, nag-aangkat ng bigas ang ating pamahalaan mula sa ibang bansa. Ikatlo, pagpapagawa ng maayos na kalsada upang madaling mailuwas sa bayan ang mga produktong naani mula sa probinsya. Ikapat, pagtangkilik ng mamamayang Pilipino sa mga produkto na nakukuha o naaani ng mga magsasaka at nahuhuli ng mga mangingisda mula sa yamang tubig ng ating bansa. At ikalima, umasa sa mga produkto na galing sa ibang bansa. Mga bata, ilan ang nakuha niyong score? Kung ang iyong score ay 5 o kaya ay 4, mahusay, magaling. Subalit kung ang nakuha mong score ay 3 o kaya ay pababa, maaari mong balik-balikan ang ating araling ito. Ayan, mga bata, nasa pagninilay na tayo. Ang mamamayang may pakialam sa bayan ay may minimithing kaunlaran. Ngayon, mga bata, isasagawa niyo ito. Bilang mag-aaral, ang mga sumusunod na gawain ay aking isasaalang-alang upang makatulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng bansa, lalo na sa mga magsasaka at mangingisda na nagtsitsaga at nagsisipag upang makakuha at makapaglaan para may makakain tayo. Bukod sa nakalagay sa unahan mga bata, maglagay kayo ng 2 paraan upang matulungan ang mga nasa agrikulturang sektor at paano mo ito isasagawa. Ibibigay ito sa inyong portfolio notebook o kung anong kaparaanan na alam mong kasagutan ang alam mo maaari mong ilagay sa inyong portfolio. Hindi ako magsasayang ng pagkain, sa halip tatangkilikin ko ang mga produktong pinaghihirapang makuha ng mga magsasaka at mangingisda. Muli mga bata, maaari niyong ilagay ang inyong kasagutan sa inyong portfolio at kung meron kayong nalalaman na kasagutan sa kaparaan ng alam nyo, muli maaari nyo itong isulat ng patula, paawit, dula-dulaan, kwento, tula, or sa kaparaan ng alam nyo. Isusulat nyo ang inyong sagot sa inyong portfolio o notebook. Yan. Mga bata, wow! Muli niyong naipamalas ang inyong husay at galing. Binabati ko kayo hanggang sa muli mga bata. Maraming salamat at God bless. Hanggang sa muli. Bye!